bago natin simulan ang talakayan natin ngayong araw, ay tayo ay tumayo muna lahat upang manalangin. Let us pray silent. Okay, take your seat, class. Thank you, ma'am. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Kumusta naman kayo? Alhamdulillah. Bakit kayo lang? Nasaan ang iba? Ma'am, absent. Siguro may late pa po. So, bago tayo magsimula is, mag-check muna tayo ng attendance. Yes, ma'am. Where is Benito Berema? Ma'am, present. Saktura Munaila? Present. Muhammad Nur Shahada? Present. Masda Nur Saida? Present. Ismael Nur Haya? Absent? Yes po, absent. Makasilang Rowena? Present. Sulaiman Rahima? Sulaiman Norema? Present po. And Dagit Rahela? Absent po. Sandalon Alaisa? Present po. Okay. So, konti lang yung absent. Very good. So, bago natin simulan ang talakayan natin ngayong araw is siguraduhin malinis at maayos ang inyong mga sarili. So, bago ko sabihin sa inyo ang ating paksa is, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung layunin ng ating paksa. And then, meron tayong 3 layunin. And then, malalaman nyo doon, siguro may idea naman din kayo kung ano yung magiging topic natin ngayon. Ba't napakatahimik, Blas? Sa mama, marinig kami. So, ngayong hapon is meron tayong 3 layunin sa ating pag-aaralan. Ang una is, natatalakay ang mga isyong kaugnay ng mga suliraning pampopulasyon. Pangalawa, nasusuri ang mga problema sa kalusugan at ang kaugnayan nito sa kahirapan. At ang pangatlo is naipapaliwanag ang kaugnayan ng kahirapan sa paglaki ng populasyon. So siguro may idea na kayo kung ano yung pag-aaralan natin ngayong hapon. Pero bago ko sabihin kung ano yung magiging topic natin is meron muna tayong activity para mas ma-enjoy yung klase natin ngayong araw. Meron akong 3 larawan dito which is hulaan nyo kung ano ito. Pero ito is clue. Clue lamang ito kasi may mga rambol letters ako and then pipili ako sa inyo kung sino yung gusto mag-volunteer na lang na sasagot. 3 lamang. So, anong idea nyo? May mga idea ba kayo? Medyo lang, ma'am.
gustong mag-volunteer? Norema daw po. Alam niyo, very simple lang to kasi may idea naman din kayo sa layunin, pati may clue na rin kayo na picture. Just arrange these rumble letters. Alam ko na. Ay, katuwa. Sabi ko. Lapia. Ah, wait. Okay, sino gusto mag-volunteer sa number 1? Ako Okay, nga. Miss Kaya- Masdal? Okay, arrange na Huwag mo lang. man ako turuan. Huwag ka magturo. Huwag ka man magturo. Parang inintindi masyado yung layunin. Yes, ma'am. Sino gustong sumagot sa number 2? Mamboy niyo yung video. Ma'am, kasi words lang. Walang gustong sumagot sa number 2? Walang grade. Ang marami po, hindi pa po tapos yung letters. Ay, Okay, maraming kapapon. okay. Ayan. Ano ito? Huwag ka man magturo. Sige, sino gustong sumagot? Okay, Miss Sulaiman Rahima. Very good. Wala. Matalino talaga ang section na to. Kaya ang daming honors. Sa number 3, sino gustong sumagot? Mag-volunteer. Ma'am, si Norema daw po. Miss Sulaiman? Huwag niyo man turuan. Hindi mo alam ang spelling ng cockroach. Ay, nasabi. Ay! Pero hindi niyo pa may fight. Almahan mo lang, Miss Sulaiman. Populasyon, okay? Let us check kung tama yung sagot nyo. Okay, sa number 1 is, ano yung makikita nyo sa larawan? Mga bata na Nagsasaluhan ng isip. Okay, very good. So, anong tawag dyan? Kahirapan. Okay, tama. Sino yung, okay, para patas, may points lahat kung sumagot. Sino yung sumagot sa number 1? Ang dahil pa sa narang ko letter.
Almost done. Reciting number 1, no? Sa number 2, sino yun? Si Sulaiman Rahima. Sa number 3, sino yan? Si SU, Sulaiman. Sulaiman Norema. Okay, class 5. Okay, sa number 1 is tama ito, kahirapan. So, siguro may idea kayo sa ating paksa na tatalakayin natin ngayon. Pangalawa is kalusugan. Tama. Ang number 3 is populasyon. Tama din. So, magaling kayong lahat. Mamaya may activity ulit tayo. So, kalmahan nyo ha. Okay, so ang ating tatalakayin ngayong araw ay ano? Ano sabihin nyo? Mga issue. So, ang pag-aaralan natin ngayong hapon is suliranin at isyong pangpopulasyon at pangkalusugan. So, ano yung idea nyo tungkol sa population and pangkalusugan? Ano pa yung pag narinig niyo yung salitang population or let's say populasyon? Ano yung unang pumapasok sa Dami ng tao. tao sa? Isang lugar. Okay, very good. Sa kalusugan, pag narinig niyo yung salitang kalusugan, Sakit. gamot, sakit agad? Okay. So, talakayin natin ngayon ang mga suliranin at isyong makinig. Suliranin at isyong pangpopulasyon at pangkalusugan. So, sa aralin na ito is merong tinatawag na ito. Meron tayong tinatawag na pagbabago sa populasyon. So, di ba, ang sabi nyo, pag narinig nyo yung salitang populasyon is bilang o dami ng tao sa isang lugar or sa isang bansa. So, tama naman yun. Yun yung exact definition ng populasyon. So, sinong pwedeng magbasa? Sa kung ano nga ba yung pagbabago sa populasyon? Sinong pwedeng magbasa? Walang marunong magbasa sa inyo? Masdan po. Okay, Miss Masdan. Pagbabago sa populasyon. Sa usapin ng populasyon, mahalagang salik ang paglikha ng panlipunang kondisyon upang matiyak ang kaunlaran, kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. So, ano yung pagkakaintindi mo sa binasa mo? Opinion mo lang. Walang mali sa opinion. Pag sinabi natin pagbabago, Ibig sabihin, ma'am, ang ibig sabihin ng pagbabago ay
sa paglipas ng mga araw or sa paglipas ng mga oras ay nagiging iba or nag-iiba ito. Okay, exactly. Tama, very good yun, Miss Masdal. Kasi hindi lang tao ang nagbabago, pati ang populasyon o dami ng tao o mamamayan sa isang lugar o sa isang bansa. Kasi habang tumatagal ang panahon is nagbabago or dumadami yung bilang ng populasyon sa isang lugar, sa isang bansa. Bakit siya nagbabago? Bakit siya tumataas? Ano sa tingin nyo? Kasi ma'am, may mga dumadagdag or nakakadagdag. Kasi, di ba, sa panahon natin ngayon is masyadong lumalaganap or masyadong dumadami or masyadong tumataas yung rate ng technology natin. So, kapag tumaas yung rate ng technology or parang mas sabihin natin uma-upgrade or lumilevel up yung, di ba nakapansin nyo, yung dati, sige, let's say example sa cellphone, di ba yung dati ang cellphone lang noon, yung parang yung keypad lang. And then ngayon masyado nang lumilevel up, meron na tayong sinasabi ng touch screen or smartphone or iPhone, di ba? So, lumilevel up talaga yung technology natin ngayon. Sa population naman or sa populasyon is nagbabago din siya, tumataas din, lumilevel up, dumadami. Kasi hindi naman natin masabi sa isang lugar or sa isang bansa is bumababa. Kasi syempre may mga tao rin tayo nagkakagusto and then may mga nagpapakasal, and then nagkakaroon ng pamilya. So that's why dumadami talaga yung populasyon o yung bilang ng tao sa isang lugar. Sige, may tanong ako. Sa tingin nyo ba kapag dumating yung taon na 20 or sabihin natin 2050 and then umabot ng 85 or let's say 90% yung bilang or yung rate ng population sa buong universe. So ano yung sa tingin nyo magiging future natin? Pag masyado nang dumami or umabot na ng 85 to 90% ang bilang ng population sa mundo. Sige, Miss Masdal. Ma'am, sa aking palagay ay magkakaroon ng kakulangan sa mga source na pagkukunan natin ng mga pagkain at makukulangan na din ang mga espasyo ng mga lugar sa mundo kung magiging gano'n ang bilang ng populasyon nito. Okay, exactly. Wala na bang iba? Si Masdal lang bang estudyante ko? Wala kayong opinion? Ano yung pagkakaintindi niyo sa pagbabago sa populasyon? Or ano yung mga pwede niyong idagdag? Wala na? Okay, sige. Mag-proceed na lang tayo. So, sa aralin din na ito, meron din tayong tinatawag na pambansang kaunlaran at populasyon. Sa tingin niyo, ano to? Ano yung pwedeng laman nito? When we say pambansang kaunlaran. Yes? Sino yung parang may sumasagot yan? Ma'am, si Alaisa po. Miss Sandalon? Ano yung ideya mo?
Just share your answer. Do not be shy. Umuunlad yung bansa. Hindi lang po kasi nakaka-epekto yung pagdami ng populasyon. Minsan may magandang epekto din po. Kapag dumami yung populasyon, mas madami din po yung umuunlad. Okay, exactly. Very good. So, sa pambansang kaunlaran at populasyon, sinong pwedeng magbasa? Miss Sulaiman Rahima. Malaking bahagi ng populasyon ng mga bansang nanghihirap ay salat sa wastong nutrisyon at edukasyon. Higit pa itong pinalala ng hindi pantay na nagkakabahagi ng limitadong yaman ng bansa dahil kontrolado ang mga ito ng mayayaman at mga kapangyarihan. Bukod pa rito, ang mga masamang epekto ng irresponsable at hindi sustainable paggamit ng tao sa kalikasan. So, ano yung pagkakaintindi mo sa binasa mo? May opinion ka ba? Opinion mo lang, kahit isang sentence lang, gano'n. Sa binasa mo, mag-base ka sa binasa mo. Okay, Miss Sandalan? Ang idea ko po is kapag dumadami or nagiging marami yung dami ng populasyon is yun na nga po, nahihirapan yung bansa na makaproduce ng edukasyon kasi yung iba is kapag dumami na yung populasyon, konti na din yung mga workers na nagtatrabaho. So, gano'n. Exactly, magaling. So, pag sinabi natin pambansang kaunlaran at populasyon, kung magbabase tayo sa laman nito, is isa talaga sa pinaka-problema sa pagtaas ng populasyon sa isang bansa is yung sinasabi nilang kahirapan. Kasi paano ba dadami ang isang populasyon kung masyado nang humihirap yung bansa, which is nagkakaproblema lang naman yan sa government or sa pamamahala ng isang kung sino ba yung president ng isang lugar. So, di ba, napapansin nyo sa bansa natin, sa Pilipinas, masyadong mahirap, masyado ng lubog sa utang, masyado ng maraming problema ang Pilipinas, kaya masyadong humihirap. Tapos, ang pinaka isa sa mga problema talaga is yung salat sa wastong nutrisyon at edukasyon. Diba, napapansin nyo, maraming mga kabataan ngayon na, diba, nakikita nyo sa paligid, yung iba, nanghihingi na lang ng pagkain, ng pera, nagiging palaboy. Anong dahilan nun? Dahil sa dami ng populasyon. Miss Sandaron? Dahil sa dami ng populasyon. Okay. And then, minsan, nagiging mas mahirap yung isang bansa because of the government. Kung sino yung namamahala. Kasi, minsan nagiging selfish, sinasabi ng self-interest. Parang hindi niya nagagampanan yung kanyang tungkulin as president ng isang bansa. So, parang hindi niya iniisip kung ano yung mga magiging future ng kanyang pinamamahalaan. And then, napapansin nyo ba sa bansa natin is may kasabihan na mas lalong yumayaman yung mayaman? Mas lalong humihirap yung mga mahirap. Bakit? Dahil sa mga mayayaman. Sige, Miss Sulaiman. Dahil po sa mga mayaman na kontrolado nila yung mga nangyayari dahil wala silang pake sa mga mahihirap. Exactly. Minsan, kung sino pa yung mahirap, kung sino pa yung mayaman,
sila pa yung mas lalong yumayaman dahil sa kanilang ano? Pagiging makasarili. Miss Sandalot? Pagiging makasarili. Imbes na ibahagi nila yung posisyon, ay ibahagi nila yung masaya na. Okay. Mas lalong yumayaman yung mayaman, and then mas lalong humihirap yung mahirap. Kasi sa bansa natin, imbis na mas i-priority yung mahirap, parang mas napa-priority pa nila yung mga mayayaman. So let us proceed sa meron tayong tinatawag na kalidad ng buhay. Sige, sinong pwede magbasa? Miss Masdan. Kalidad ng buhay. Ayon kay dating World Health Organization Director General Hiroshi Nakajima, sa ulat na World Health Report noong 1997, ang mahabang buhay na walang kalidad ay baliwala. Higit na mahalaga ang tinatayang katayuan ng kalusugan, health expectancy, kaysa tinatayang haba ng buhay, life expectancy. So, sa kalidad ng buhay is, di ba, sa pamamahala ng isang lugar o ng isang bansa, is dapat alam mo yung yung magiging future o yung magiging kalidad ng buhay ng ng mga nasasakupan. So, dapat is, yun nga, dapat alam mo. Bilang isang namumuno or namamahala sa isang bansa is especially sa edukasyon. Kailangan talaga sa edukasyon at kalusugan at edukasyon. Dapat bilang isang namamahala sa isang lugar is unahin mo yung kalidad ng buhay ng iyong mga nasasakupan bago yung sarili mo. Kasi hindi talaga aangat yung isang bansa or yung populasyon o yung buhay kapag walang kalidad ng buhay. Syempre dapat maayos in terms of sa kalusugan. Dapat yung mga nasasakupan mo is kung may pondo naman yung isang bansa is dapat bigyan mo sila ng yung mga may sapat na trabaho para mas maging maayos yung buhay ng yung mga nasasakupan. And then sa terms of education or sa edukasyon, dapat ganun din. Dapat siguraduhin mo yung mga nasasakupan mo is may sapat na edukasyon. Excuse me naman. Okay. And then, sinong may idea? Pwede niyong dagdagan yung sa kalidad ng buhay. Wala? Wala namang maling idea.
Okay, mag-proceed na lang tayo sa Kalusugan at paghirapan. okay, last na po. After this, we are magkakaroon tayo ng activity. Who can read this one? Miss Benito. Kalusugan at kahirapan. Ang kalunas-lunas na kalagayan ng mahihirap na mamamayan sa daigdig ay indikasyon ng hindi pagkakapantay-pantay sa katayuang panlipunan. Ito ay pinatutuhanan ng artikulong Life Expectancy Falls in Poorest Countries ni Barry Mason. Gamit ang mga datos na hinalaw mula sa World Health Report. So, sa kalusugan at kahirapan, sa tingin nyo, bakit humihirap? Sa tingin mo kung malusog ka or siguro may enough na nutrition sa iyong katawan is hindi ka ba mahihirapan? Okay. Very good. So, dito, ayon sa article na Life Expectancy Falls in Poorest Countries ni Barry Mason, gamit ang mga datos na hinalaw mula sa World Health Report, is isa sa mga laman nito is, bigyan ko kayo ng example, yung sa bansang Africa at sa Japan. Sa Africa is, ang life expectancy nila is, kuan lang, ang mga nasa siguro 36. Ang sa Japan naman, ang life expectancy nila doon is 85. Kasi, di ba napapansin nyo masyadong malayo yung agwat ng Africa sa Japan, which is, ang sa Japan is, sa Japan, nasa 85, pwede kang umabot ng 85 years old. And then sa Africa naman is, kuan lang, 36 years old. Kasi nga, di ba, ang Africa, yes, Miss Alara? Kasi, di ba, sa Africa, kilala natin, ang bansang Africa is, mahirap, di ba? Mahirap lang. And then, mainit, yung klima nila doon. And then, sa Japan naman is, anong napapansin niyo, di ba? Ang sa Japan, parang kuan lang din. Hindi naman masyadong mahirap. Pero, di ba? Yes, Miss, what's that? Malinis, ma'am. Yes. So, kasi nga, sa bansang Africa, ang mga tao doon is mahirap. And then, parang ang problema kasi doon, ang isa sa mga problema is yung kanilang kalusugan. Yung iba, yung mga bata is kulang sila sa nutrients. Dahil laging tagtuyo doon sa kanila at wala sila masyadong mapagupunan ng tubig. Yes, very good. And then, while sa Nahihirapan sila magtanim. sa Japan naman is, More on advanced technology sila. yes, so di ba masyadong, doon pa lang sa life expectancy nila, masyado nang parang mapapansin mo na mas umaangat yung bansang Japan kesa sa Africa. So, tapos na yung ating, siguro dito na lang yung klase natin, and then, naintindihan niyo ba? Yes, ma'am! Sige, so bago natin tapusin ang klase natin ngayon, magkakaroon tayo ng activity regarding sa pinag-aralan natin. So, meron akong 3 ribbon dito. Sino yung gustong mag-volunteer? 2. Ang gagawin nyo lang is,
maglalaban kayo. Pag sino yung natalo, siya yung pipili ng isang ribbon, which is sa isang ribbon may mahiwagang katanungan. So, sino yung mauuna? Dalawang partner. Miss Masdan, sino kasama mo? Ma'am, si Benito, ma'am. Okay, Miss Benito and Miss Masdal, come in front and maglaro na kayo. Sige, di ba alam niyo yung kuan? Enjoy niyo lang ang klase ha, enjoy niyo yung Yes, activity natin. Ganyan. Pag kayo nag-away! Sige. Sige, pag sino yung natalo, siya yung bubunot ng tanong. Bato, pik. Wala. Bato, pik. So, yung natalo, Miss Masdan. So, humili ka ng isang ribbon. Anong bansa ang may pinakamataas na So, populasyon? pwede ka nang umupo, Miss Benito. Sa Ano yung tanong? anong bansa ang may pinakamataas na populasyon? So, Okay. sa aking kaalaman ay ang bansang sa ngayon ang bansang may pinakamataas na populasyon ay ang China. Very good. Exactly. Sino yung dalawang partner naman? May dalawa pang naghihintay na katanungan. Norema SC. Si Miss SO. Si Dalawang Sulaiman. SO. Miss, dalawang Sulaiman, mag-partner. Okay, sige, come in front. Madali lang yung tanong. Sige. Sige, one, two, three, go. Bato, kick. Bato, kick. Bato, kick. Miss Norema Sulaiman ang natalo, kaya siya ang pipili ng ribbon at sasagot sa tanong. Okay, basahin mo yung tanong. Pwede nang grupo. Harap sa kanan, bro. Ano yung tanong? Bakit mahalaga ang kalusugan? So, bakit mahalaga ang kalusugan? Kasi mahalaga ito sapagkat kung hindi tayo malusog is wala tayong magagawa, wala tayong matatapos. Kung sakitin tayo, mananatili lang tayo sa bahay or kaya naman sa pagamutan. So, nararapat na alagaan natin yung ating kalusugan para mas mapalawak pa natin kung ano yung mga bagay na gusto natin gawin kasi nga malusog tayo. Okay, very good. Exactly. Tama yung sagot, diba? Sige, madali lang yung tanong. Sige, sino yung dalawang mag-partner? Okay, Miss Sandala, Linis, Sagsura. Sino yung natalo? Siya yung maswerte. Sasagot ng tanong. Sige. Okay, Miss Sandala, pakisagot ng tanong. Kailangan pag-aralan ng sabing paksa. Anong tanong? Bakit kailangan pag-aralan ang nasabing paksa? So, kinakailangan na pag-aralan natin ang paksang ito na suliranin at isyong populasyon at pangkalusugan. Dito sa populasyon is para malimit natin yung population natin kasi overpopulation na tayo. Tapos dito naman po sa pangkalusugan is kinakailangan na may wasto tayong nutrients sa ating katawan. Nang sa ganun is gaya nga lang sabi ni Miss Norema na mas madami tayong magagawa kung malusog tayo. Okay, very good, Miss Sandalon. So, di ba lahat kayo tumayo at naglaro ng bato-bato? So, meaning lahat kayo may points. Masaya sila, ma'am. Kayo lang sila sumaya. Masaya dahil sa points. Yes, ma'am. Masaya sa bato-bato. may pagkain. So, nagustuhan niyo ba yung paksa? Yes, ma'am. Very good. So, bago natin tapusin ang klase na to ngayong araw, is magkakaroon naman tayo ng Tama, yun namin yan, ma'am. ay, masamili ko mambo. Sige, sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat sa papel. 2 katanungan lamang. Dahil
alam kong uwing-uwi na kayo. Yes, ma'am. Sagutin niyo lamang sa inyong papel. May ball pen ka? I'll give you 5 minutes to answer the questions. Yes, ma'am. Paano mapapabuli ang ilan ng Tahimik ha? Ako mag-church. Ano ba yan? Huwag ka man mangopya. Mamang ingay nila, ma'am. Para mangopya sila, ma'am. Ang kimaster mangopya. Okay, pabida dito. Tahimik. Ma'am, tapos na po. Tapos na bang lahat? Yes, ma'am! Okay. So, last na. Bago natin tapusin or bago tayo umuwi, is magkakaroon kayo ng Bakit may ganyan pa, ma'am? Assignment. takdang aralin at sagutin sa tahanan. Pag uwi nyo ha, huwag maglaro. Paano kami magalaro? Hindi po. Tandang aralin. Gustuhan mo ba ako? Sulat nyo yung ating takdang aralin dahil Baliwanag. i-check ko yan pagdating ng Tamang panahon. Ma'am, saan sulat ng sagot? Ano mo? sa papel. Ay, salamat. Mama na nasip-sip. Sige, so tapos na? Yes, ma'am! Okay, goodbye class. Goodbye, ma'am! Thank you, ma'am. Okay, mari na kayong lumabas. Thank you po. Goodbye, ma'am. Bye,